Okay, so good morning po ulit sa inyo mga kababayan. Ano ho ba ang nangyari dito sa mga kongresista ng Quezon City? Tila baga ay naging mga naging kongresista eh. Tingnan niyo naman nakalagay diyan, no? Almost half of Quezon City's 30 billion. Grabe budget, 30 billion congressional infra budget haunted by unfinished projects. Grabe, 'di ba? Smile lang kayo sa kanila. Kaya nga nakakaawa talaga sila eh. Tingnan nyo ha. Grabe no, sana sa mga LGU po ninyo, silip-silipin din ho ninyo. Kung na nagkaka-hocus-pocus yung mga kongresista. Oh. So eto ho yun. Lahat ng distrito po ng Quezon City may problema. District 4, Marvin Rillo. Ang total budget na appropriated 8.273 billion para sa 184 projects. Grabe no? Ilang kaya ang batas na nagawa nito? Tapos ang daming infrastructure. Kongresista ho kayo, hindi ho kayo DPWH. Yan, budget allocated for unfinished projects 5.683 billion. District 2, di ba? Anak yata ito, itong Ralph Tulfo, anak ito ni Rap. Ni Rapi Tulfo. 6.191 billion para sa 188 projects. And then 2.30 billion ang budget allocated dyan po sa hindi pa natatapos na proyekto and so on. Ayan o. Ito yung artista eh, si Congressman Arjo Atayde. Ilan yung project niya? 1, 2, 3, 4, 8. 8 project. Ilan ang natapos? 1, 2, 3. 3. Ito naman yung sa anak naman po ni Rap. Diba? Ilan yung kanyang project? 8 rin ang kanyang natapos. 1, 2, 3, 4. 4. Lang yung buhay ito. Ito rin, si Franz Pumaren, dating basketball player. So unfinished, ang finish niya 1, 2, 3, 4. 4. Itong matindi si Marvin Rillo. 6 ang budget, 6 ang project. Tapos isa lang po yung natapos, National Tobacco Authority Building. So anong nangyari dun sa iba? Ito naman sa ito si PM Vargas ng District 5 ng Quezon City. 3 yung natapos. Sa 5, ilan to? 1, 2, 3, 4, 5. Walang yan, puro flood control pala. Ay nako. Mga kababayan, tama ho kayo matutunan. Isipin yung flood control. Napakaganda naman, napakadali naman po talagang pagkakitaan ng infra. Sos Maria Josep, Tuliahan River, blah, blah, blah. Unfinished pa, 2024 simula. Eto, 3 ang natapos. Preventive. Naku, kalsada. Sana naman ho, sa inyong lugar dyan sa Quirino, sabagay, ang Quirino Highway naman po, pangit ang daanan dyan. Pero ba't naman ganun, ang daming hindi pa natatapos? Ano to? Alam niyo yung mga hindi natatapos, ang ginagawa po ng mga politiko dyan, ba't hindi natatapos? Yan ay ginagamit po nila yan na campaign hostage. Yun yung sinasabi nila na ako po, iboto nyo ko ulit, ito po yung ating mga nagawa, kasalukuyan pong ongoing. Kaya nga kasalukuyan ongoing yung mga ganito namin. 'Di ba? Na kailangang matapos ito. Kaya ibalik sa Kongreso. Tragis na 'yan. Ang gusto ko lang malaman dito, dapat po ay magpaliwanag sila sa taong bayan na itong mga pinagdududahan sa inyo ng mga proyektong hindi natatapos pa.
pero lumabas na yung budget. Ano ba yung budget na yan? Yan na ba yung estimated cost ng project na yan, yung budget na binaba? Di ba? Dapat ganun eh. Paliwanag nila anong nangyari sa pera, bakit naubos, mga haling materyales, bakit kailan ginanap yung bidding ninyo 10 years ago na mas mura pa ng mas maraming doble ang mga presyo ng bilihin. Ay nako. Ko mga kababayan, parang ito yung kalsada na binutas kasi maayos. Meron ganun dito sa District 4 eh. Diyan sa parte ng kabilang side ng E. Rodriguez. Nadaan namin ni Go Philippines. Ang ganda ng daanan. Paglingon namin. Pagbalik namin, ako po, binubutas yung daanan na maganda. Ang bilis namang nagawa. Parang ilang araw lang sementado uli. Siyempre, mahirap bang linisin yun kung, di ba, kung sira-sira talaga. Madali bang matatapos yun kung sira-sira ba talaga yung daanan. Kasi pagka maayos, bubutasan yan. Pagka binasag yan, ang lalaki ng tipak ng bato. Di ba, karga sa truck. Anong gagawin nila ron? Yung sahig, yung lupa, lalagyan lang nila ng graba. Tapos i-compress nila. Tapos niyan, buhos na ng semento yan. Lang yan. Yun ang problema, Kathy. Di ba? Yung, ano tawag doon? Mga padulas. May tawag sila dyan eh. SOP. Yan, yung mga lintik na SOP na yan. Kaya naman dito sa District 4 ng Quezon City lang, grabe, napakainit po ng halalan. Baka nga magpatayan dito yung Marvin Rillo tsaka Bong Suntay sa init po ng halalan. Dito, grabe. Ngayon, etong Marvin Rillo, nandidemanda po ito ng kritiko. Yung Maluchua, anak ng isang barangay councilor, barangay kagawad, dinemanda nito ng 69 times ng cyber libel. Dahil pinupo na siya sa kanyang performance. Well, gusto ko lang ding ipaalam sa kanila at baka hindi alam ng kanilang abogado, nagsalita na po ang Korte Suprema dyan tungkol sa ganyan. Eto ayan October 16, 2024, bago lang po ito. Ang sabi dito, statement against public officers not slanderous when related to the performance of official duties. So sa Tagalog, yung mga pananalita, yung mga pagpuna laban po sa mga taong publiko, sa mga public officers, sa mga lingkod bayan, ay hindi daw po ito paninirampuri kung ito'y may kinalaman sa kanilang pagtatrabaho, sa kanilang tungkulin. So kung kayo nagproyekto na hindi naman natapos-tapos, di ba? Nakabandera magkano ang budget, tapos hindi natapos yung proyekto, naturalmente may pupuna sa inyo. May magtatanong, anong nangyari sa budget dito? Bakit po budget ang hinahanap? Nakamarka na po kasi kapag ka-kongresista ang may project, di ba? Kapag ka-mayor ang may project, kapag ka-konsehal ang may project, kapag ka-politiko may project, minenok. So ano po ba ang obligasyon ng mga politiko sa kanilang mamamayan, sa kanilang mga tunay na boss na nagluluklok sa kanila sa pwesto at ngayon ay kanilang pinakikiusapan, dinadalhan ng lahat ng entertainment para lang magtiwala sa kanila uli. Ang kanilang obligasyon, ipaliwanag, pangalagaan ang pera ng taong bayan. Pag may tanong, may pagdududa, magpaliwanag sa tunay na amo. Hindi yung constituents tatakutin ng mga punyetang pagdidemanda na yan. 'Di ba? Pag kasi ang isang public servant ay dinidemanda yung kanyang mamamayan, meron pong itinatago yan. Nagkakaroon kasi yan ng chilling effect. Ibig sabihin, pinatitikom ang bibig ng mga mamamayan. Di wag na rin po nating iboto, itikom na rin po natin. 'Di ba? Yun ang maganda diyan. Ito sinasabi ko,
Lahat po yan. Across the board yan. Buong bansa. Tingnan nyo ang kongresista nyo. Baka ang kongresista nyo mas masahol pa rito sa taga Quezon City. Oh. Eh yun doon na nga lang sa Manila, di ba? Merong isang kandidato namitik ng kuryente, na demanda. Oh. Eh yung pagnanakaw, meron itong kaakibat na na tawag dito, yung associated penalty na tinatawag, 'di ba? Na kung saan meron kang perpetual disqualification from holding public office. So ito pa yung sinabi ng Korte Suprema diyan, no. Ito yung link pala, tsaka yung GR number, baka gusto niyo pagtiyagaang basahin, GR number 246824. Labargan versus People of the Philippines. December 6, 2023. Sabi rito ng Korte Suprema, the Supreme Court emphasized that statements against public officers do not constitute oral defamation or slander. Yun pong bangag-bangag-bangag. Yun po ba ay covered? Hindi po yan covered. Yung paninirang po rin ganon, hindi ho yan. Because it has nothing to do with the performance of duty. Di ba? Walang proyekto na pinag-ugatan nyo. Wala siyang proyektong siyabuhan para sabihan nyo ng bangag-bangag-bangag. Di ba? At pag kayo ang nakasuhan, sabihin nyo, curtail, martial na, curtailment of our freedom of speech. Limitado ang freedom of speech at lalong-lalo na po, wala hong batas na nagko-cover o nagpo-protekta sa slanderous statements. Okay, mga paninirang puri. Now, sabi rito, statements against public officers do not constitute oral defamation or slander when this concern their discharge of official duties unless done maliciously. Okay? So, if it's done maliciously po mga kababayan, doon lamang po papasok na pwedeng mapanagot ang isang kritiko. Kapag malisyoso. Paano yon? Personala na, di ba? Bukod sa personala na nga, sinungaling pa. Ang layunin ay ipahiya ang kanyang pagkatao. Walang basihan yung kanyang mga sinasabi. At kung meron mang basihan, di ba? Meron kang mararamdamang malis talaga. Na talagang yung tao gustong sirain, yurakan yung kanyang pagkatao. Kasi hindi naman po lahat ng may nagagawang pagkakamali ay sabihin nating intentional. Di ba? Maaaring ito ay gawa ng ibang tao. Di ba? Pero yung para naman magbalat sibuyas ng ganun-ganun lang kaagad bilang public servant, nako, you're wasting your time filing suits after suit after suit. Di ba? Kasi nagpapakita lang yan, guilty kayo. Dapat, ang solusyon po sa lahat ng yan, buong tapang na humarap sa taong bayan, ipaliwanag yung mga issues na ipinupukol sa kanya. Sagutin ng buong ayos. Yun ang pinakamaganda doon. Alright?